Kabayan, mag-ingat! Trafficking victim, nagbayad ng 200,000 para makauwi ng bansa. Mga kabayang, laganap nga po ang human trafficking, alamin nang maiwasan ito. Balita para sa iyo, aking mga kabayan at travelers. Welcome back to another episode of Jamie Aries Talk TV, kung saan mag-uusap po tayo ng mga balitang makakatulong para kayo po ay well-informed and at the same time maiwasan ang dapat maiwasan. If you have not yet subscribed sa ating channel, click nyo na po yung subscribe button at notification bell. Meron po tayong kabayan. So ang kabayan po natin ay naging trafficking victim at siya po ay kinakailangang umuwi ng Pilipinas nitong September 22. Isang lalaking biktima ng trafficking ang pinauwi po noong September 22 matapos piliting magtrabaho bilang scammer sa isang Chinese company sa Myanmar. Ang biktima po ay kinilalang si Gio, 33 years old. Ito po ay umalis noong September 22 or 2022 kasama ang dalawa pang kaibigan na nagsabing naglalakbay lamang sila sa Thailand para magbakasyon. Gayunpaman, inamin po ni Gio na pagkatapos ng repatriation na siya ay na-recruit ng isang Liza, na ito po'y nagngangalang Liza na nakilala niya sa FB at inalok po siyang magtrabaho bilang isang customer service representative. Pinangakuan daw po siya ng sweldong hanggang 100,000 pesos kada buwan. Hihilingin ng kanyang recruiter na magbayad siya ng 20,000 pesos para sa kanyang travel expenses na ibinabawas sa kanyang sweldo. Pagkarating sa Thailand, inilipat po siya sa Myawaddy, Myanmar na nasa Southeast Asia na bansa malapit sa hangganan ng Thailand. Napilitan po ang ating kabayan na si Gio na magtrabaho bilang online love scammer sa pamamagitan ng pag-akit sa mga dayuhang biktima na mamuhunan sa mga pseudo-cryptocurrency account. Nakatanggap siya ng sahod na 60,000 pesos kada buwan sa loob ng 6 na buwan, malayo sa ipinangako sa kanya ng kanyang recruiter. Nakauwi lamang siya matapos makakalap ng 200,000 pesos mula sa pamilya at mga kaibigan para bayaran ang kanyang kumpanya para sa kanyang release o pag-uwi. Sinabi po ng Bureau of Immigration Commissioner na si Norman Tansingco na ang parehong modus ay naobserbahan mula noong nakaraang taon. At ang biktima ay madalas pinangangakuan ng mataas na sweldo ngunit nauuwi lamang sa utang. Noon pa pong October 2022, ipinaalarma na po ni Mr. Norman Tansingco ang modus na natatarget po ang mga Filipino na nagtatrabaho sa mga kumpanyang nagpapatakbo ng online scam tulad ng catfishing. Ayon kay Tansingco, ito ay isang kaso ng double trafficking kung saan ang mga biktima ay na-traffic sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa kanila ng maling mga pangako. At pagkatapos ay mapipilitan po silang maging bahagi ng isang scamming syndicate na nagpapahirap sa kanila na humingi ng tulong at pagpapauwi. Ang mga biktima po ay tinutulungan ng mga official ng National Bureau of Investigation at Overseas Workers Welfare Administration. Muli po mga kabayan, mag-iingat po tayo, lalo na po kung kayo ay nasa Pilipinas at nais mag-abroad. Mga overseas workers, pagsabihan din po at paalalahanan ng ating mga kamag-anak at kababayan na kakilala po ninyo kung sakasakaling may nag-aalok po sa kanila ng ganitong trabaho. Beware of scam nang sa gayon po ay hindi maisahan ng mga fraudulent, kumbaga po mga scammers po na nais magsamantala sa ating mga kababayan na nagnanais kumita ng mas mataas para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Muli po mga kabayan, make sure na sa mga registered agencies po sa POEA or DMW lamang po ang inyong mga applyan. Nang sa gayon ay hindi po tayo ma-scam.
Once again, ito po si Jamie Iris, ang inyong Talk TV show host. If you find this video helpful and informative, please click like and inviting you to subscribe to my channel. With that, God bless you and ingat lagi mga kabayan!